Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga po mga kapatid. Ito po ang Daylight Devotion na sumasaimpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayo napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Ako po si Pastor Vilma Antigo ng JIL Upper Taguig na makakasama niyo po ngayong umagang ito sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bago po tayo magbulay ng salita ng Diyos, tayo po ay sandaling yumuko, tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng gabay sa ating pong Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Ang madalangin namin ang paggabay, pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming pong mga buhay, maging sa aming kalagitnaan. Akin pong dinadalangin ang Daylight Devotion na pinapanood po ng maraming tao sa umagang ito, na patuloy mo pong pangunahan at mahipo mo ang puso ng bawat isa, maminister mo po ang bawat buhay ng bawat isa, na naman po kanilang mga kalagayan sa buhay, makaranas po sila ng tunay na kagalakan at kauhawan sa iyong mga salita. Pahiran mo rin po ang aking labi, Panginoon, ng langis ng iyong kapangyarihan, upang ang lahat ng lalabas sa aking mga labi ay mga salitang nagmumula lamang po sa iyo. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang mabigyan namin ng kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at tayo po ay magsabi ng Amen at Amen. So ngayon pong umagang ito, tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, at ang ating pong teksto ay ating pong makikita o mababasa sa libro ng John, in John chapter 1 verse 1 hanggang sa verse 14. Yan, sabi po ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. In verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. The Lord will bless the reading of His Word. So ito po ay isang katotohanan ng ating po makikita, ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. Sabi dito sa ating binasa, in the beginning was the Word. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. No? Ibig sabihin na ang ating Panginoon, siya yung salita ng Diyos. Sa pasimula pa ay naroon na kasama ng Diyos, at siya mismo ang Diyos. Kaya nga sabi ng verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. So, sino ba yung nagkatawang tao? Ito po ang ating Panginoon, no? Yung siya po ang bugtong na anak ng Diyos na bumaba mula sa langit, no? Sa pamutan po ng panganganak ng isang virgin o si Virgin Mary, no? Na nilagay ng Holy Spirit sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoon para maipanganak sa laman o sa flesh. So, bakit natin pag-aaralan ng patungkol sa salita ng Diyos o patungkol po sa ating Panginoon, no? Kasi po, napakahalaga sa ating panahon ito. Saan ba tayo talaga babaling, magtitiwala? Saan ba natin ilalagak ang ating pong mga buhay sa mga ganitong panahon na marami pong problema ang mundo, maraming pagsubok, maraming takot na nilalagay sa ating mga puso. Kaya nga po ang tema o ang title ng ating pag-aaralan, Stay Focused on the Word. Tayo po'y manatili pong nakatingin, nakatuon ang ating pong isip sa salita ng Diyos. Dito po, makita rin po natin, no, ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is God-breathed
and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So lahat ng kasulatan, ito pong ating hawak na Biblia, ito po ang tinatawag na kasulatan. Ito daw po ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos, no? Ito yung hiningahan ng Diyos at yung magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pag-rebuke, no? At sabi nga ay sa pagdadala sa atin sa katwiran, training in righteousness. So ito po yung ginagawa ng Scripture o ng Word of God sa ating mga buhay. Napakahalaga na sa ating mga buhay, no, sa panahon ito, na marami pong mga pagsubok tayong pinagdadaanan, marami pong problema dumarating sa ating kapaligiran, at tayo po'y apektado, tayo po ay nakakaranas, no, ng mga paghihirap, mga pagsubok, nagbibigay ng takot sa puso natin dahil unang-una hindi pa po tapos ang pandemya, marami pa po ang mga nabibiktima at patuloy pa po ito na lumalaganap. Kaya tayo po ay hindi minsan napapakali o tayo po ay nagkakaroon ng takot sa puso natin dahil hindi natin alam na maaari may mga tao tayo nakakasalamuha o ng mga tao tayo na ating pong nakakasama na baka mamaya po ay meron din po silang mga taglay-taglay, no, na mga virus na pwedeng makahawa, no, anytime sa bawat isa. Kaya ano po ba ang dapat natin gawin sa mga panahong ito, no, na talagang pahirap ng pahirap ang buhay at pasama ng pasama ang panahon? Sabi dito, stay focused. Tayo daw po ay mag-focus, tayo daw po ay tumingin. Sabi nga ng Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So, i-fix daw natin ang ating paningin kay Jesus, no? Kaya sabi dito, to focus is to direct one's attention or concentrate on something, no? Para yung pag-focus po daw ay para ilagay, no, ang ating atensyon at mag-concentrate tayo, no? At saan tayo dapat mag-concentrate? Sa salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos po ay napakahalaga. Ito po ay may makapangyarihan, no? Sabi nga dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, ang Word of God daw po ay living and active, buhay at mabisa. Ito po ang Word of God. Ito yung salita ng Diyos. No, buhay siya. Ibig sabihin, buhay, active, alive, at sabi nga mabisa, active siya. No? At nakakapasok daw po ito sa pinaghihiwalayan ng ating mga kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakakaalam ng iniisip ng tao. So wala pala tayong pwedeng itago, no, sa ating Panginoon. Dahil siya nga yung omniscient God, nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang kanyang salita, ito po yung napaka makapangyarihan, no, na kailangan natin sa buhay natin. Bakit ba natin kailangan ng salita ng Diyos? No, bakit ba natin kailangan ilagak natin ang ating mga puso't kaisipan sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako? No, alam po natin na ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng kakayanan para tayo po ay magtagumpay sa buhay sa mundong ito. Sabi dito, if we are focused on Christ, then He has our attention. So we are concentrating on Him and His Word. He occupies the forefront of our minds. No, kapag pala tayo nakafocus sa ating Panginoon, nagbibigay din siya ng attention sa atin. No? At sabi nga noon, siya rin daw yung nag-occupy ng ating mga kaisipan. Kasi yung Word of God, pag ating po itong laging binabasa, lagi natin ito binibigyan ng halaga sa ating buhay, so ito po ay lagi natatanim sa ating mga puso't isipan. No? Ito po ang nagiging buhay natin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Kaya mahalaga po na ating nilalagak ang ating mga puso't kaisipan sa salita ng ating Panginoon. Stay focused
on His Word. Lalo po sa panahon ito, mag-focus tayo sa Kanyang salita. No, napakahalaga po ng pagbibigay natin ng kahalagahan sa salita ng Diyos. Doon po sa libro ng Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang verse 22, ganito po ang sinasabi. Sabi niya, "My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to man's whole body." So dito po may 4 na bagay, no, na gustong ituro ang Diyos sa ating mga buhay na paano natin pahalagahan, paano tayo magfo-focus sa Kanyang salita. So 4 na bagay po ito. No, sabi dito sa number 1, learn it. No, sabi dito sa Proverbs 4 verse 20, "My son, pay attention to my words." Pay attention. Magbigay tayo ng panahon, magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng ating pahalagahan ang Word of God. No, bakit po? Kasi si Jesus po yung Word of God. So pag ating pinapahalaga ng Word of God, pinapahalagahan natin ang ating Panginoon. Inuuna natin siyang hinahanap sa ating buhay. Kaya sabi ng pay attention to my Word, no? Kasi pag ating siyang hinahanap, inuuna sa ating buhay. Kagaya ng sinabi ng Kanyang salita sa Matthew 6:33, "If you seek first His kingdom and His righteousness, then all of these things shall be added unto us." No? Pag ating daw inuna na hinanap ang kaharian at katwiran ng Diyos sa ating buhay, lahat ng bagay, ano man yung pangangailangan natin, ano man yung mga bagay na kailangan natin sa buhay natin, kaya po itong idagdag, ibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya doon, sabing ganoon, atin daw pong isip ang Word of God. Sabi ng John 5:39 and 40. Sabi niya, "You diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life." No, ito po yung paglilibok niya doon sa mga Pharisees, no, mga panahon na yon. Sabi ganoon na parang sinasabi niya na hinahanap nyo, pinag-aaralan nyo ang kautusan, ang kasulatan, dahil sabi niya, because you think that by them you possess eternal life. Tapos sabi niya, "These are the scriptures that testify about me." Sabi ng ating Panginoon, ito yung kasulatan na nagtestify patungkol sa ating Panginoon. "Yet you refuse to come to me to have life." So yung mga tao ng panahon na yun, mga Fariseo, ayaw nilang panumpalatayanan si Jesus, ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Samantalang sabi nga ng ating Panginoon, yung scripture na ito, no, ay nagpapatuto patungkol sa Kanya, na siya ang tunay na Messiah, siya ang tunay na tagapagligtas, siya yung tunay na buhay, o siya yung tunay na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Kaya kailangan natin itong pag-aralan. Learn the scripture. No, ating daw pong itong pag-aralan, hanapin, atin itong, kumbaga sa pagkain po, ito ating pong kasabikan, ito ating kainin. Diba sabi nga ng John 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Yung pagkain po ng ating spiritual na buhay, ang salita ng Diyos. So ang pangalawa po ay listen to it. So hindi lang pala ating pinag-aaralan, atin itong pinapakinggan. Bakit po mahalaga ang pakikinig? Sabi ng Romans 10:17, "Faith cometh only by hearing the word of God." Faith cometh from hearing. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa ating pakikinig ng Kanyang salita. So tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. At alam po natin mahalaga ang pananampalataya. Kasi ito po yung nagpapakilos sa kamay ng ating Panginoon. No? Kasi sabi niya, if we have no faith, God cannot do miracle upon our lives. Hindi siya makakagawa ng miracle sa buhay natin kung tayo walang faith. No? Pero kapag meron tayong pananampalataya, ang Diyos po ay nakakagawa ng maraming himala sa buhay natin. Kasi yung faith, ang Kanya pong tinitingnan sa buhay ng Kanyang mga anak, yung pananampalataya. Kaya saan manggagaling ang faith? Sa pakikinig po ng salita ng Diyos. No? Kaya nga sinabi ng din doon po sa Proverbs chapter 4 verse 20, sabi niya, "Dear friend, listen well to my words, tune your ears to my voice." Sabi doon sa Message Bible, no? Listen well to my words.
At sabi rin ng James chapter 1 verse 19, "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." So, quick to listen, tayo makinig. No? Kapag meron po nangangaral ng Word of God, meron po tayo napapakinggan na salita ng Diyos, pakinggan po natin. Atin po itong tanggapin, atin po itong panampalatayanan. Dahil sabi dito, when God's Word speaks to you, it is always for a purpose. No, lagi daw pong may dahilan pag ang Diyos po yung nagsasalita. So, hindi lang po tayo ang nagsasalita lagi sa Diyos through prayer. Tayo kailangan din pong tayo makinig sa Kanya through reading and hearing the Word of God. Atin po itong pakinggan, atin po itong hanapin, no? At atin itong ipamuhay sa pang-araw-araw nating buhay. So, yung pangatlo, live it. Pamuhay natin ang Word of God. Diba? Ipamuhay natin. Sabihin, the just shall live by faith. Ang isang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. So, ating ipamuhay, sabi nga doon sa verse 21 ng Proverbs chapter 4, "Remember them and keep them in your heart. They will give life and health to anyone who understand them." So, po ay sa Good News Translation. No, remember them and keep them in your heart. So, kailangan po natin itong isa kabuhay. No, hindi lang natin ito pinapakinggan o pinag-aaralan at wala tayong ginagawa. Kailangan po ating pong isa kabuhay. Makita po sa buhay natin. Lalo po yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At yung pong panghuli, do not lose sight of it. Huwag natin itong ihiwalay. No? Never let them get away from you. Or sabi doon, do not let them escape from your sight. Sabi doon sa verse 21, do not lose sight of it. Huwag natin itong ihiwalay. Kung ba di ba sa buhay natin, may mga mahal tayo sa buhay na ayaw natin mapawalay. So, ganoon din po ang ating Panginoon. Dahil siya ang Word of God, huwag natin siyang ihiwalay sa buhay natin. Lagi natin itong, kumbaga ay maging bahagi ng buhay natin. Ang Word of God ay maging bahagi. Paggising sa umaga, kailangan uunahin natin, hanapin ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako sa atin sa araw na yon, sa mga panahong dumarating sa buhay natin. No, sabi nga kapag ating inuunang hinaharap ang ating Panginoon, lahat ng bagay kaya niyang ibigay sa atin. Kaya early in the morning, sabi nga ng Biblia, di ba, kailangan natin sinisik natin ang Lord. Dahil kapag atin siyang hinanap, atin siyang matatagpuan. Kapag atin siyang pag tayo kumatok, tayo kanyang pinagbubuksan. Kaya mahalaga po, no, na ating itong ipinapamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi ito, somewhere there need to be a connection between studying and actually applying. No, sabi ng Diyos sa chapter 1 verse 8, no, make sure you carry out the revelation that Moses commanded you, every bit of it. Don't get off track, either left or right. So, as to make sure you get to where you're going. And don't for a minute for this book of the Revelation be out of your mind. So parang sinasabi na, huwag natin ihihiwalay ang aklat na ito. Ito'y ating bubulay-bulayin araw at gabi. Sa ganon, magagawa nating masunod. Lahat na nakasulat dito, sa ganon, giginhawa tayo at magtatagumpay. So sa kabila po ng maraming pagsubok, maraming problema sa ating paligid, kaya po tayong bigyan ng Diyos ng pagkatagumpay sa buhay sa mundong ito kung tayo po ay nakafocus sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako, tayo nakafocus sa ating Panginoong Jesus. So ngayon pong umagang ito, let's focus our hearts to our Lord. Let's meditate on His Word. Lagi po natin itong hanapin, bulay-bulayin, pakinggan, pag-aralan, at ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya ngayon pong umagang ito, gusto ko po kayong igabay o gabayan sa isang maikling panalangin. Atin pong buksan ang ating puso sa ating Panginoon. Let's accept Jesus as our Lord and Savior. Pwede po ba tayong manalangin? Sabihin natin, Panginoong Jesus, binubuksan ko po sa iyo ang aking puso. Turuan mo po ako na unahin ka, hanapin ka,
sa aking buhay. Humihingi po ako ng tawad sa lahat kong kasalanang nagawa, simula pagkabata hanggang kasalukuyan. Ikaw po ang aking tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso, manahan ka sa aking buhay. Pagharian mo po ako at bigyan ng banal na pagkatakot sa iyong harapan. Turuan mo akong lumakad ng mayroong tunay na pananampalataya at tumingin lamang lagi at magtiwala sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Ako na lang po ang mananalangin, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Akin pong itinataas sa inyo ang lahat ng mga nanonood ng programa ng Daylight Devotion. Maabot mo ang bawat isa, mapagpala mo, Panginoon. Turuan mo kami, lagi kaming tumingin sa iyo at magtiwala sa iyo. At anumang pangangailangan, anuman po ang kalagayan ng bawat isa, ikaw ang Diyos na nakakaalam. Abutin mo po ang bawat isang nakikinig o nanonood po ng Daylight Devotion. Maraming salamat po sa mga pagpapala at himala na patuloy mong ipinaparanas, patuloy mong, Panginoon, na pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay habang maingat namin ibinabalik ang papuri at pagsambang nararapat lamang sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Muli po, maraming salamat po sa ating lahat. Ako po si Pastora Vilma Antigo na nagsasabing God bless us all. We humble ourselves and call upon your name as we turn away from sin. We seek your face again, that you would come and revive us, that you would heal our land. Lord, we humble ourselves, as we turn away from sin. We seek your face again, that you would come and revive us, that you would heal our land, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down. Rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down. Lord, we humble ourselves and call upon as we turn away from sin. We seek your face again, that you would come and revive us, that you would heal our land, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down. Lord, let the heavens and come down. Rend the heavens and come down, you would rend the heavens and come down. Lord, rend the heavens and come down. That you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens
come down, that you would rend the heavens and come down, and come down. Lord, let your glory fall upon this place. Let your name be known, and Lord, let every heart begin to come to you again, bow to you, oh Lord. That you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down, Lord, rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down, that you would rend the heavens and come down. Lord, we humble ourselves and call upon your name as we turn away from sin. We seek your face again. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion.